Napunta sa kabilang lane ng humaharurot na jeep na yan sa Ternate, Cavite. Sa sobrang bilis, sumalpok ito sa dalawang motorsiklo bago tumagilid at tumaob. 3 ang nasawi, kabilang ang isang aktibong miyembro ng Philippine Marines. Ayon sa driver ng jeep, chinek naman niyang mabuti ang sasakyan bago bumiyahe. Pero pagdating sa palusong na daan, nawalan daw siya ng preno. Humingi siya ng tawad sa pamilya ng mga biktima. Ini-inquest na sa piskalya ang suspect at sasampahan ng reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide at damage to property. Iniimbestigahan na ng Department of Education ang panenermo ng isang guro na lumabas pa sa live stream. Nag-viral ang panenermon kung saan nakapagbitaw ang guro ng mga salitang may diskriminasyon umano. May report si Ian Cruz. Hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad niyong wala pa lamang nararating sa buhay. Viral ang live stream video na ito ng isang gurong pinapagalitan ang mga estudyanteng hindi raw siya ginagalang. Di na nga kayo matalino eh. Sama pa ng ugali. Naka-private na ang account ng nag-live pero nai-record ito ng ilang netizen. Ang kakapal ng mga mukha nyo! Galing squatter ng mararating sa buhay. I-establish natin if it was it during school hour, was it during the conduct of a class na nangyari yan at naka-live siya. Ang tanong ng marami, bakit galit na galit ang guro? Parang meron yatang nabanggit yung certain group of mag-aaral or students about personal issue about the teacher. So parang she was disappointed na may or frustrated na may ganong remark siyang narinig. Ayon sa Department of Education, kinausap na ng kanyang principal at Schools Division Superintendent ang nasabing guro. Inisyohan na rin siya ng show cause order ng kanilang regional director para magpaliwanag ukol sa nangyari sa loob ng 72 oras. Titiyakin ding mabibigyan ng psychosocial intervention ang mga estudyante na nakarinig ng masasakit na salita. Sabi naman ng ACT Teachers Party List, hindi tamang nagbitaw ng mga salitang may diskriminasyon ng guro. Taga Metro Manila raw ang guro na nagtuturo sa public high school. Kinakausap na rin siya ng mayor na nakakasakop sa kanya. Pupuntahan daw siya ng ACT NCR Union para malaman kung may kailangan siyang tulong. Stress ba siya or depressed ba siya? Kaya lang, ang problema ko dito, gusto ko rin tanungin, bakit sinocial media niya pa, no? Hindi dapat sinasabi yon ng isang teacher. Kahit na malaki ang problema niya. Ian Cruz, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi raw mga lotto winner ang umano'y sunod-sunod na tumama sa loto na ibinunyag sa Senado. Sabi ng PCSO, taga-kobra lang sila ng panalo ng mga lotto winner. May report si Mav Gonzalez. Noong nakaraang linggo, isiniwalat ni Senador Raffy Tulfo na may isa umanong mananaya na nanalo ng 20 beses sa loob ng isang buwan. Ngayon naman, ibinunyag ng Senate Committee on Games and Amusement Vice Chairperson na may isang alias Person B na 37 beses umanong tumama sa loto noong nakaraang taon. Kabilang dito ang 10 beses na pagtama noong November 2023. Ang kabuuan niyang premyo, umabot daw sa 8 milyong piso. Nandun yung uniformity na every month, tinatamaan niya yung tigti 225,000 pesos na premyo. Ano po yung probability na one person will hit many times in the period of 6 months with the same amount? May alias Person A din daw na mahigit 1 milyong piso ang napanalunan mula sa 14 na beses umanong pagtama. Paliwanag ng PCSO, hindi sila lotto winner. Mga lotto agent lang daw sila na kumukubra para sa mga totoong nanalo. Si alias Person B halimbawa, tagakuha raw ng panalo ng mga nanalo sa agusan. Yan po yung sinasabi kong lotto agent na pinakikiusapan ng mga kanyang bettors, 10,000 and above up to 300,000 pesos, he has to go to the branch. Pag kayo pa, ang branch po normally, nasa Kapitolyo yan eh. So kung nasa malalayo kang lugar, ang logical po and practical way is to talk to your most likely suki muna, pakisabay na ito. You mean to say, puro Mindanao lang, taga Mindanao lang ang nananalo ng 225,000? Yung mga games po namin, sir, halos yun yung malakas at saka patok talaga sa isang lugar. Puna pa ni Tulfo. Bakit ang TIN number niya ay 0000?
6 months na siya nanalo, several times, multiple times, at 225,000 each. Pag 0-0, ibig sabihin po, hindi po sila naglagay ng tin nila. Kung wala po, i-require po muna si taxpayer o yung nanalo, si winner po, na mag-register po kung wala pong tin. Inamin ng PCSO na kalakaran ng ilagay ang 0000 kung walang ibinigay na tin ang lotto winner. Itinanggi naman ng PCSO na may 20 beses na tumama sa loto sa isang buwan. Wala pa po kaming nakikita na isang winner nanalo ng 20 jackpots. Wala po sa record namin. Kaugnay naman sa glitch noong Pebrero, kung saan nagloko ang isang draw machine sa 3-digit game, iginiit ng PCSO na sumunod lang sila sa procedure. Pag-aaralan daw nila ang mungkahing huwag mag-off-air kung may aberya. Sabi pa ni Tulfo, posibleng napasukan na rin ng investors ang loto. Napag-alaman daw niyang may tumaya ng 90 million pesos. The following day or 2 days later, dinagdagan ang price pot ng another 500 million to make it 600 million. Pag nagdagdag kami, scheduled naman po yan. Hindi naman po talaga tinamaan agad yan. Yung isang taan namin, mga 15 days pa yata. Hindi po, tinamaan agad-agad. Who would invest 90 million pesos sa isang game na hindi siya sure na malaking posibilidad na mananalo siya? Sigurado lang po kayo mananalo dyan if you bet on all the odds eh. Titingnan daw ng Anti-Money Laundering Council kung may illegal dito. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pag-aaralan daw muna ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang tugon ni Pastor Apollo Kibuloy sa show cause order ng Senado bago desisyonan ang hiling na arrest warrant laban sa kanya. Ire-review rin daw ni Zubiri ang tugon ni Senadora Ontiveros. Ibinasura ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na pinamumunuan ni Ontiveros ang tugon ng kampo ni Kibuloy na bawiin ang show cause order at mga subpina sa kanya. Pag-aaralan naman daw kung ipapatawag si dating Pangulong Rodrigo Duterte na administrador ng Kingdom of Jesus Christ. Mula sa action, naramdaman ang kilig ni Black Rider Ruru Madrid nang may bumisita sa kanya sa taping ng action-packed series. May paglilinaw naman sina Raver Cruz at Julian San Jose sa nangyari sa live stream nitong weekend. May report si Aubrey Carampel. Inaaral lang namin, tapos nag-distract na ako. Tapos, asan ako? Asan ako, love? May ilang hindi natuwa sa live stream ni Raver Cruz at Julian San Jose last Saturday. Sa X, isang netizen ang nag-post ng malisyosong pag-atake kay Raver. Sinagot yan ni Julian ng below the belt at harsh. Hiling niya, tigilan na ang akusasyon. Sa kabila nito ang nag-public apology si Raver sa mga na-offend sa kanyang ikinilos. Playful at happy lang daw talaga siya. Hindi rin daw niya kayang saktan si Julie. Hinawakan daw niya ang buhok nito. Lahat naman na nakakilala sa akin, ganun talaga ako. Pero aaminin ko, and gusto ko na rin humingi ng pasensya sa mga medyo nainis kasi extra hyper talaga ako that day. Ang dami ko iniisip, tapos hindi pa maganda yung pakiramdam ko, tapos na-stress talaga ako. Para malinaw lang din sa lahat na wala pong ganong klaseng, wala pong ganon. Wala sila tinira sa palangga! Lahat pinatay nila! Sisimulan na ni Elias Guerrero o Black Rider ang paghingi ng hustisya sa walang awang pagpatay sa kanyang mga kaibigan at mahal sa buhay. Eksklusibong ipinasilip sa GMA Integrated News ang set at ang paghahanda ni Ruru sa maaaksyong eksena. Pero maya-maya lang. Mali yung ginawa ko. Uy! Direct may bisita. Naging romantic ang mood nang dumating ang girlfriend ni Ruru na si Bianca umali sa set. Kinikilig na naman, oh. Ay, mga ilang eksena pa ba tayo? Mas ginanahan tuloy si Ruru. Maaga raw natapos si Bianca sa taping ng Encantadia Chronicles Sangre na kalapit lang ng location ng Black Rider. Kaya naman, pabirong sabi ni Bianca. Masaya ako dahil nandito siya, parang ready nga akong hanggang umaga tayo ngayon eh. Grabe, oh. Galing from Sangre. Tapos ko na yung taping niya kasi tapos na. Pagkalapit lang. Nagkataon ng andyan lang rin ang location ng Sangre at nagtagpo si Black Rider at si Tera. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Nagsama-sama ang Philippine film producers para talakayin ang ilang mahalagang issue na kinakaharap ng Philippine movie industry. Kabilang sa pinag-usapan ng pagpapalit ng pangalan ng grupo na ngayon ay makikilala na bilang Entertainment Producers of the Philippines o EPOP at mga paraan para mahikayat na maibalik ang mga manonood sa mga sinihan. Kabilang sa mga dumalo sina GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at GMA Pictures Senior Vice President Nessa Valdellon. This is the right time to relaunch the group because I think nagkakaisa na ngayon lahat ng movie producers and we have to really join forces para mapabuti ang industriya ng pelikulang Pilipino. DILG nagpadala ng task force sa Bohol para imbestigahan ang mga opisyal at pribadong individual kaugnay ng pagtatayo ng resort sa Chocolate Hills. Hindi naman daw minamasama ng Bohol LGU ang investigasyon. Bukod sa resort sa Chocolate Hills, pinag-aaralan daw ng DENR ang iba pang istrukturang itinayo sa mga protected areas. PNP iniimbestigahan kung may nagkanlong kay dating Bureau of Corrections Deputy Secretary Officer Ricardo Zulueta. Si Zulueta ang isa sa mga akusado sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid at sa umano'y middleman sa krimen na si Cristito Villamor Palanya. Pag-aaralan daw ng PNP ang pagsasampa ng kaso laban sa sinumang kumupkop kay Zulueta. Ayon sa PNP, pumanaw si Zulueta nitong Biyernes dahil sa heart failure. Nauna nang nanawagan ang kapatid ni Lapid na magsagawa ng independent autopsy sa labi ni Zulueta. Tamang relax ang ba ang hanap nyo? Isang Bali-inspired farm resort sa Pampanga ang Swak Jan. Kung extreme fun, sa Zambales may resort na nag-uumapaw sa water activities. G tayo dyan, kasama si Mark Salazar. Magpatangay sa hangin, magpalutang-lutang sa tubig o sumisid sa karagatan. Lahat ng yan sa isang lugar lang, Cabangan, Zambales. Kaya ngayong umiinit na ang panahon, tiyak na masusulit ang bakasyon ng mga dagat ng mga person. Ang daming malalapit na side trip na pwede mong puntahan. Hindi lang, the best na yung dagat, perfect getaway na siya para sa akin. Ang beach resort na ito, one to sawa ang pwedeng gawin. Dahil hindi lang basta dagat, may napakalinis pang ilog. Kayaking kaya, surfing G. Pwede pang mangisda habang nagmamasid sa golden sunset. Magpahinga sa cozy cottages, music jamming at nakakabusog na pagkain. Sa Valley Fields Farm na ito, damang-dama ang pahinga. Dito lang yan sa Pampanga. Offer nila ang intimate swimming pool sa labas mismo ng kwarto. Sakto sa mga pagod na sa trabaho. Ang may-ari nga ng resort na ito galing din sa pagkayod ng todo. Dati siyang tricycle driver na naging negosyante at nakapagtayo ng napaka-chill na pasyalan. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News.